Una akong umupo, may nagtanong sa akin na reporter, tinanong sa akin, ano talaga ang pangarap mo dito sa administrasyon mo? Sabi ko, sana pagbaba ko bilang Pangulo ay masasabi ko wala nang gutom na Pilipino. Kaya po aming ginagawa, patuloy na ginagawa ito. Yan ka na naman bangag eh. 4 na taon mahigit ka na sa pwesto. Paulit-ulit yung sinasabi mo na pangarap mo bago ka bumaba sa pwesto, wala nang magutom na Pilipino. Putang ina mo, konting panahon na lang, bababa ka na. Hindi ka ba nahiya? Paulit-ulit yan ang dialogue mo. Palibasa, wala ka naman talagang plano kahit ano sa mga Pilipino. Ang plano mo lang, magnakaw na magnakaw. Lalo ngayon, malapit na matapos ang termino mo, yan na lang ang goal mo. Ubusin ng pera sa kaban ng bayan. Sa totoo lang, dapat nga 4 na taon mahigit ka na, hindi na ganyan na sinasabi mo, putang ina mo. Dapat ang sinasabi mo, finally, pagkatapos ng mga ilang taon dito sa termino ko, natupad ko na yung pangarap ko na wala ng gutom na Pilipino. Putang ina mo hanggang ngayon, magmula nang umupo ka nung bagong halal ka, yan ang sinabi mo. Pangarap mong wala na magutom na Pilipino. Ibig sabihin, pangarap mo pa rin yan hanggang ngayon. Hindi mo na isa katuparan yung pangarap mo na wala na magutom na Pilipino. Sa totoo lang, napakababaw nga ng pangarap mo eh. Kung inais mo sana ekonomiya, okay, kung mapagkakatiwala ka sana, hindi ka magnanakaw katulad ng iyong ama. Kung may mga foreign investors sana na nag-i-invest sa atin, kung meron sanang magandang trabaho na nag-aantay para sa mga Pilipino sa Pilipinas, hindi sila magugutom. Puro kaayuda eh. Putangin mo, pag binigyan mo 5,000 tapos kakatin pa ng barangay, magiging 2,000 na lang. Pag nagbigay ka ng 2,000, akala mo napakain mo na, hindi nagutom ang pamilyang Pilipino? What? Puro kaayuda, trabaho ang ibigay mo. Bilang leader ng bansa, responsibilidad mo na ayusin ang ekonomiya ng Pilipinas para maging kapaki-pakinabang sa mga Pilipino. Merong maayos na trabaho para sa kanila. Yung peace and order para nakakapasok at nakakauwi ng ligtas. Yung mga nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Idagdag mo pa yung mga transpo, yung mga infra na mapapakinabangan ng mga biyahero. Ano nga bang ginawa mo para matupad ang pangarap mong wala ng magutom na Pilipino? Wala. Paano mo matutupad yan? Putang ina mo, wala kang ginawa kundi magnakaw na magnakaw. Sabi nga ni Saldi ko, di ba, taon-taon, 100 billion ang gusto mo. Putang ina mo, ang kapal ng mukha mo. Imbis na mapakinabangan ng mga Pilipino, ang gobyerno ang nakikinabang sa amin. Imbis na kami ang matulungan, kami ang tumutulong sa inyo. Akalain mo yung bisyo nyo. Yung bisyo mo, yung bisyo ng asawa mo, pati mga anak mo, isama mo pa yung mga amigo't amiga nyo. Saan nanggagaling yan? Sa pondo ng bayan. Pa-travel mo, yung kokina mo, yung mga bonggang handaan nyo palagi sa Malacanang. Sino nagpifinance niyan? Siyempre ang budget kinukuha mo sa kaban ng bayan. Wala kang kahiyahiya sa katawan. Hindi katulad ni PRRD noong panahon niya. Hindi sila kumakain ng ganyan sa Malacanang kasi ang katwiran ni PRRD, hindi niya pera yan. Nakakahiya naman sa taong bayan kung kakain sila lagi ng masarap. Kay PRRD, tama nang merong munggo, merong gulay, merong isda, kanin. Okay na yun. Kayo, puta palaging may buffet. Steak, seafood, skinemerut. Palibasa nga kasi, hindi nyo pera yan. Kapal ng mukha mo, hanggang ngayon nangangarap ka pa rin. Bababa ka na sa pwesto, yung pangarap mo, pangarap pa rin. Kung tutuusin, hindi naman talaga mabigat yung pangarap mo na yan. Kung inayos mo na ekonomiya, may mga trabaho mga Pilipino, maayos silang mabubuhay ang pamilya nila. Hindi mo kailangang pangarapin yan. Dapat ang pangarap mo, yung umasenso yung bansa. Maging maunlad. Marami mga investors dumating. Marami mga investors na pumasok para mapakinabangan ng mga Pilipino. Dapat ang mga pangarap mo ganun. Yung parang maging Japan tayo o parang maging Singapore ganun. Pangarap mo ano? Wala na magutom na Pilipino, tarantado. Wala kang alam kundi ayuda. Ang katotohanan kasi, wala ka naman talagang pangarap para sa bansa, para sa mga Pilipino. Wala. Naalala ko yung mga bata, no?
Dahil wala pa silang muwang. Pag tinanong mo sila, paglaki mo, ano bang pangarap mo? Pangarap ko pa maging doktor para gamutin ko po yung may sakit. Diba ganun? Dahil nga wala pa silang muwang sa mundo, ganun pag-iisip nila. Hindi pa rin talaga nila alam kung anong gusto nila sa buhay. Ganun si Bangag. Palibasa, wala ka pa rin muwang hanggang ngayon. Kaya pag tinanong ka, wala kang masabi kundi pangarap mo na wala na magutom na Pilipino. Hindi mo ba pinangarap na umasenso ang Pilipinas? Hindi mo ba pinangarap maging high-tech ang bansa? Kasi sino ba makikinabang yan? Mga Pilipino. Tayo! Ikaw makikinabang ka din, putang ina mo. Hindi lang kami, lahat tayo. Wala kang pangarap na ganun. Palibasa, hindi mo alam kung ano talagang gusto mo para sa Pilipinas dahil wala ka naman talagang plano. Isipin mo, ilang years na lang, less than 2 years na lang, bababa ka na sa pwesto. Anong ginagawa mo? Magnakaw na magnakaw. Sinasamantala mo habang nasa pwesto ka pa, nakuhain ang pera ng taong bayan. Putang ina ka, pangarap ko na wala na magutom na Pilipino. Hanggang kailan mo pa pangarapin yan? Mahiya ka, uy. Matatapos na yung termino mo, pero hanggang ngayon, pangarap pa rin. Gago, puta inan to.